Nayanig na magkasunod na malakas na lindol ang Venezuela ngayong umaga. Sa magnitude 7.5 na pagyanig sa Mike Shah, napasigaw at napatakbo ang mga taong nasa loob ng isang airport doon. Bago po yan, magnitude 7.2 na lindol ang yumanig malapit sa capital city ng Venezuela. Patay ang isang lalaki matapos masaksak sa gitna ng fiesta sa Cavite City. Ang 17 anyos na biktima, umaawat lang daw sa gulo. Balita hatid ni Jomer Apresto. Ganito karami ang dumalo sa taunang Regada Festival sa Cavite City kahapon, June 24. Pero ang masayasan ng pagdiriwang ng kapistahan, nauwi sa gulo nang magkaroon ng insidente ng pananaksak. Patay ang 17 anyos na biktima na napuruhan sa leeg. Batay sa investigasyon, umawat lang ang biktima sa gulo na nagsimula raw sa simpleng sagian. Actually, ang kasuntukan talaga nitong isa sa ating mga suspect, itong tiyuhin itong victim. Umawat itong victim. Kaso nung umawat siya, mayroon namang isang tao na sumama din sa rambulan at yun nga, nag-struck ng blunt object. Ang tinamaan, ito pong ating victim na 17 years old. Sabi ng ilang saksi doon sa bahaging yun naganap ang pananaksak. Nakatakbo raw ng ilang metro ang biktima pero pagdating dito sa mismong kinatatayuan ko, bigla na lang humandusay ang biktima. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang ginamit na panaksak ayon sa pulisya. Nakita ko lang kasi hawak na ng kaibigan niya yung tama. Naig na yung takot. Yung iba nag-iiyakan na rin sa takot. Naaresto ng mga otoridad ang 34 anyos na sospek na pinaniniwala ang unang nakaaway ng tiyuhin ng biktima. Ang itinuturong nakapatay sa biktima, agad na tumakas at nagtago. Nakausap natin yung mga magulang, pati yung asawa niya. Subalit, hindi na po natin naabutan doon yung tao at hindi na rin makontak ng mga magulang niya. Ito po ay may trabaho, sabi nitong ating isang witness, ay minsan nagko-construction at isa din po itong tattoo artist. Nasa kustodiya na ng Cavite Component City Police Station ang naarestong sospek at inihahanda na ang mga reklamo laban sa kanya. Sinubukan namin kausapin ng pamilya ng biktima pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Naikipag-ugnay na rin kami sa lokal na pamahalaan ng Cavite City pero wala pa silang tugon sa mga oras na ito. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Narito pa rin po tayo sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan dalawang estudyante nga ang namaril nitong Lunes. Sa isang bahagi rito, nagtayo ang mga opisyal ng paaralan at isang Catholic business group ng isang makeshift na memorial para sa tatlong nasawi dito nga sa insidente. Pwede rito mag-alay ng bulaklak at panalangin yung mga gustong makiramay sa kanila. Kahapon hanggang kaninang umaga, ito yung isa sa mga unang pinupuntahan ng mga estudyante at mga magulang na nagtutungo rito para kunin yung mga naiwan nilang gamit matapos yung kaguluhan noong Lunes. Bukod sa psychological first aid na isinasagawa ngayon sa mga simbahan, may mga estudyante nagtutungo rito para kausapin yung kanilang mga guro dahil sa traumang kanilang naranasan. Samantala, iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang posibleng pananagutan ng mga magulang at tiyahin ng dalawang minor de edad na namaril dito sa San Jose National High School. Ang 15 anyos na estudyante, sinampahan na ng patong-patong na reklamo kaugnay sa nangyari. Narito po ang aking report. Nasampahan na ng Tacloban Police ng reklamo ang 15 anyos si alias Rod dahil sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes. Si alias Rod na may hawak na kalibre 38 baril, mahaharap sa 3 counts of murder, frustrated murder at multiple counts ng serious physical injury. It was established that he acted with discernment at nagkaroon po ng certification yung CSWD. May tools sila in measuring the level of discernment ng mga involved po. Sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, walang kriminal na pananagutan ang 14 anyos na si alias Nash. Pero sasailalim pa rin siya sa intervention program na tatagal ng ilang taon. Lumabas na po ang result ng paraffin test and which yielded positive result sa right hand ng both CACL. And then
Yung result ng examination ng firearm for presence of gunpowder nitrate sa lumabas na din po na positive. Pagtitiyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, mahigpit ang pagbabantay ng kawani sa 2 minor na edad na nasa kanilang kustodiya. Hindi lang tulong pinansyal ang ibibigay nila sa mga namatayan at nasugatan sa krimen. Tututukan din daw ng ahensya ang mental health ng lahat na naapektuhan ng krimen, mga estudyante, kawani ng eskwelahan at mga magulang. Gaya ni Teacher Evita na kasama sa mga sasailalim sa psychological first aid, aminado siya na matindi pa rin ang trauma lalo na't 2 sa 3 nasawi ang kanyang estudyante. Pati na rin si alias Nash. Dahil sa krimen, hindi pa raw niya kayang pumasok sa kanilang classroom kung saan nakunan sa video ang mga pangyayari. Papalapit na dun sa room, nakakaramdam ako ng parang nagnanamb yung buong katawan ko. Nung papalapit na ako, hindi ko na kinaya, nag-breakdown, tapos nag-faint na ako. Dahil din sa pagod at trauma, bunsod ng nangyari kaya nahimatay ang prinsipal ng eskwelahan sa gitna ng pagbisita ni Deputy Secretary Sunny Angara. Pinuri niya ang mga guro ng eskwelahan dahil sa maagap nilang pag-aksyon para protektahan ang mga estudyante. Kung hindi sila nag-lock, talagang mas marami pa yun. Para po sa estudyante, kakayanin. Ang estudyanteng si RJ, pinupuri rin ng mga guro at kapwa-estudyante dahil sa kabayanihan niya para iligtas sa mga kaklase. May kinukuha ko ng may mga sugat sa dibdib, pinasakay namin sa motor. Pagka sakay sa motor, anong ginawa mo? Bumalik pa ulit. Tapos, sino ang pangalawa mo? Opo. Pangalawa, yung 3 babae na. Mga babae na kinuha ko dun, tapos pinunta ko sa labas. Tapos yung last, hindi siya na nakakapaglakad, binitbit ko na lang palabas. Kaklase niya ang 2 sa mga namatay sa insidente, pati ang 14 anyos na namaril. Nagkatinginan kami sa mata. So nung nagkatinginan kayo sa mata, anong sunod mo ginawa mo? Wala, yun na yung kinuha ko yung lalaki na tamaan sa dibdib. Babalik pa raw sana siya sa ikalimang pagkakataon pero pinasakay na siya sa ambulansya nang makitang puno ng dugo ang kanyang t-shirt. Hindi kalayuan sa eskwelahan ang komunidad kung saan naninirahan si alias Nash. Wala sa kanilang bahay ang ama't ina ng binatilyo pero nadatna ng GMA News ang kanyang tita. Ayon sa kanya, hindi okay ang pamilya nila ngayon. Kamusta man ang family ngayon? Family side niyo, ma'am? Opo. Ang kanilang mga kapitbahay, nagulat daw nang mapanood sa TV na sangkot ang binatilyo sa pamamaril. Gusto pa ba sila? Yung magulang mo, Steve. Ano ba? Andiyan pa po sila nakatayo. Nakikihalubilo ba? Paglaro yan dati dito. Hindi talaga namin akalain na magagawa niya yun. Maging ang grade 10 student na ito, nakapitbahay din ng samaril. Di raw makapaniwalang nang makita niya ng harapan na ang namamaril sa kanilang eskwelahan ay ang kanyang kababata. Tapos sunod-sunod na po yung putok. Doon na po kami na meron na po sumabi na may baril. Kaya nagsitago na kami dun sa loob ng classroom namin. Kwento ng isa pa sa mga kababata niya, madaling mapikon ang binatilyo. Meron nga siyang kalaro, tapos kumuha siyang bato. Sinapon niya yung bato. Bumugo yung ulo. Mamadali nga siya. Gulat ka? Nagulat siya kasi nakilala ko po siya. Tapos nagadito lang po. Nasa kabilang barangay naman ang bahay ng 15 anyos na sangkot sa pamamaril. Naroon ang kanyang ama't ina, pero mailap din sila sa kamera. Pasensya po sir, hindi po muna ka makakapagbigay ng sa inyo ngayon. Dahil ang abogado namin, wag lang daw po muna kami magpa-interview. Meron lang ho kayong mensahe sa publiko, sir. Yun lang ho. Wala pa muna sir. Pasensya muna sir. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, tinitingnan ngayon sa investigasyon ang posibleng pananagutan ng mga magulang at tiyahin ng mga bata kung bakit sila nagkaroon ng access sa baril. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na may kaparehong serial number ang revolver na ginamit ng isa sa mga minor de edad. It was traced to a security agency in Cebu. And according to report and when they were asked the actual presence and or actual kung nasan yung barrel, it was traced in another province, but not in Tacloban, in Bohol. And so it is now being investigated. Kinumpirma naman ng Regional Civil Service Unit sa Central Visayas na ang serial number ng nasabing baril ay pagmamay-ari ng isang security agency na nakabase sa Cebu City. Sa ngayon, hawak na ng Regional Field Unit ng Forensic Group sa Bohol ang baril. Inaalam din daw nila kung alin sa 2 baril ang ginaya o ginalaw ang serial number. Posible doon
na kinopya or di natin alam kung naiwala niya ba yung baril doon, then sa takot siguro na sila, penalize yung doon, may-ari, or kinopya niya yung baril. Rafi Tima, nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, humina pa bilang severe tropical storm ang Bagyong Francisco habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, nasa labas na yan ng PAR mamayang hapon o gabi. Kaninang alas 8 ng umaga, namataan ng Pag-asa ang bagyo, 480 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour. Sa kabila po niya, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Batanes. Masungit pa rin po ang lagay ng northern at eastern seaboards ng probinsya, kaya pinagbabawalang maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Patuloy pang hinahatak ng Bagyong Francisco ang hanging habagat. Uulanin ng monsoon rains ang Luzon at Visayas. Mamayang gabi naman o madaling araw bukas papasok na ng PAR ang bagyong tatawaging Gardo. Nananatili itong tropical storm na namataan 1,660 kilometers silangan ng northern Luzon. Sa latest forecast track ng Pag-asa, posibleng humina ang nasabing bagyo habang ito ay nasa loob ng PAR. Gigilid po ito at kikilos pahilaga malapit sa eastern boundary ng PAR hanggang sa lumabas po ito ng PAR bukas. Walang inaasahang epekto ang Bagyong Gardo sa lagay ng ating panahon. Arestado ang isang kasambahay na tumangay ng pera at mga gamit sa pinagtatrabahuhang bahay. Inireklamo rin ang kanyang live-in partner na pinagdalhan niya ng mga ninakaw. Balitang hatid ni James Agustin. Kasong qualified theft. Sa paupang bahay sa Barangay UP Village, Quezon City na aresto ng mga operatiba ng Anonas Police ang 52 anyos sa babaeng kasambahay na inireklamo ng pagnanakaw umano sa kanyang pinagtatrabahuhan. Huli rin ang kanyang 50 anyos sa live-in partner. Nabawi sa kanila ang mga ninakaw na kitchenware, furniture at iba pang gamit na nagkakalaga ng 33,000 pesos. Hindi naman na-recover ang 150,000 pesos na cash. Base sa investigasyon ng pulisya, alas 8 ng umaga nitong Martes nang umalis ang may-ari ng bahay para makipagkita sa kanyang kliyente. Pagbalik niya ng gabi, tinawag niya yung kasambahay at wala nang sumasagot. Doon niya napag-alaman na wala na yung kasambahay niya. At na-discover niya na yung mga gamit sa bahay ay nawawala na rin. Ganon din yung cash. Ayon sa pulisya, stay-in ng kasambahay na halos 2 taon na nagtatrabaho sa pamilya. Mag-iisang taon pa lang daw magkarelasyon ng mga sospek. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makuha yung mga gamit na wala yung kanyang amo, no? At dinala niya doon sa live-in partner niya sa di kalayuan doon din sa nasabing lugar. Possible na pinagplanuhan nila ito. Nakakulong ang mga sospek sa Anonas Police Station. Nantanungin kaugnay sa kanilang pagkakaaresto. No po, men. Bahala na po ang abogado na magtanggol po sa akin. Ang abogado ko na lang po magpaliwanag doon. Sinampahan ng kasambahay ng reklamong qualified theft, habang ang kanyang live-in partner ay reklamong paglabag sa anti-fencing law. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Thursday latest, kung hook na kayo sa GMA Prime series na The Master Cutter, may dapat pa raw abangan sa susunod na episodes ng serye. Chika ng bidang si Dingdong Dantes, shocking ang mga susunod na gagawing disguise ng kanyang karakter na si Atoy Padua. Pack daw yan ng multiple levels of excitement na nababagay gabi-gabi. Sa episode kagabi, nagkita na ulit si Atoy at si Audrey, played by Max Collins, matapos ang huli nilang pagtatagpo sa isla. Ang mga kapanapanabik na tagpo, abangan tuwing 8 p.m. sa GMA Prime. Ang dami pa niyang mga papasukin, mga kung anong mga disguise. Talagang sobrang packed with multiple level of excitements. So, di ba, hindi lang sa action, may drama, may comedy rin. Siyempre, nandiyan yung suspense. So, talagang multi-genre talaga siya na nababagay gabi-gabi. Speaking of excitement, malapit nang makilala ang karakter ni Sparkle artist Kailin Alcantara sa Kapuso series na Task Force Firewall. Gagampanan ni Kailin ang karakter ni Kali Sandoval na papasok sa Team Firewall bilang forensic analyst. Yan ay matapos masangkot ang kanyang ama sa online sabong.
Chika ni Kailin, goal ng serye na magbigay ng kaalaman sa publiko tungkol sa mga panganib na dulot ng cybercrime. Dapat din daw abangan ang interesting past ni Callie at karakter ng co-star niyang si Miguel Tan Felix na si Galo. Mapapanood ang Task Force Firewall weekdays tuwing 8:50 p.m. sa GMA Prime. Magpapaabot ng tulong pinansyal ang isang local government unit sa pamilya ng nasawing grade 10 student na si Chris Lawrence Fabian bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan dito sa Tacloban School shooting. Ang pamilya naman ng dalawa niyang kaeskwela na nasa intensive care unit humihiling ng dasal para sa kanilang paggaling. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Kritikal ang lagay ng grade 10 student na si Joan Viñas matapos tamaan ng bala sa ulo. Isa siya sa mga napuruhan sa paumaril ng kanyang mga kaeskwela sa San Jose National High School. Ang kanyang inang si Rowena, labis ang pagsisisi na pinayagang pumasok noon ang 17 anyos na anak. Sabi niya, parang maano yung katawan niya daw, mabigat. Sabi ko, ikaw lang kung papasok ka, kaso may report daw sila. Nagpamilit siyang pumasok. So pinayagan ko. Pagpunta ko doon, nandun ako sa may entrance na. Nakita ko yung anak ko na nakasakay na ng yung pahiga. Pagkita ko si Joan, yun, nawalan ako ng malay. Sa gitna ng kinakaharap ng anak, sa dasal siya lumalapit. Yung mata niya, kasi talagang maga. Sabi ko, Lord, yung prioridad, Lord, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay ang anak ko. Sa pangarap niya talaga maging nurse na maihaon kami. Nasa intensive care unit din ang 15 anyos na grade 9 student na si Nathan Candelario na tinamaan ng bala sa tiyan. Sa ilalim ng puso, tumagos sa tagiliran. Still recovery pa yun dahil natamaan yung intestine niya, tatlong butas. Labis ang pag-aalala noon ng amang si Erwin, lalo't bukod kay Nathan, naroon din sa paaralan ang dalawa pa niyang anak. Talagang nakaiyak ako sa ginawa nila. Talagang hindi maganda. Ang mga sugatan sa paumaril, binisita ni late Representative Martin Romualdez na dumalaw din sa burol ng 3 nasawing mag-aaral. Nakiramay rin sa mga naulila si Vice President Sara Duterte. Isa rito ang nasawing Boy Scout na si Chris Lawrence Fabian na iniharang ang sarili sa pinto para iligtas ang mga kamag-aral. Kinilala ng lokal na pamahalaan ng Minalin, Pampanga ang kabayanihan ni Fabian. Ayon sa mga lokal na opisyal doon, tubong Pampanga ang mga magulang ng biktima. Nakatakdang ihatid ang resolusyon at tulong pinansyal ng LGU sa burol ni Fabian sa Tacloban. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA News.